Okay, good afternoon to our viewers sa People's TV, sa atong mga ka-people diri sa Cebu City and Cebu Province. To our CEO, Sir Brian Yap, our Chairman of the Board, Mr. Manolito Ardemir, and all his members. To our staff of the different branches, good afternoon sa inyong lahat, Pit Senior. It's a new year, a new beginning, though we experience a year-end calamity, but we as Cebuano always say, bangon Cebu. And in God's grace, in less than a month, we have experienced a slight relief, though dili pa kaayo, but nakabangon na ta. The Doctor is in will again focus about COVID-19 pandemic because as we all observe, COVID-19 cases in Cebu and Cebu province is again rising. So nibalik na sad nato ang atong COVID-19 gikan sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor, niya na sad diri ang sa Cebu province and Cebu City. So ato na pud ni siyang tan-awon kung unsay nakaingon nga daghan kaayong kaso diri sa Cebu City as well as in Cebu province. That includes Lapu-Lapu and Mandawi City. So before I will proceed, let us have a short break. Going back to the Doctor is in, with the threat of OMICRON, if you have been fully vaccinated, get your booster shot as early as 3 months. So katong na nga nabakunahan na sa primary and secondary dose, regardless of unsa tong vaccine ang imong nadawat, sa primary and secondary dose, regardless of unsa tong vaccine ang imong nadawat, Sinovac, Astra, or Pfizer, basta ang imong second dose last 3 months ago, pwede na kang magpa-booster. Okay, so importante ang atong pag-booster karon once you receive your second dose. So, as a reminder, ang tanang vaccine with the emergency use authorization are always safe and effective against severe as well as critical COVID-19. So, importante yun nga magpabakuna. Though, even if kita na bakunahan na, may possibility gihapon nga matakdan ta. But, ang severity sa pagtakod sa ato, kay nabakunahan naman ta, is less as compared to those nga wala pa nabakunahan. Now, ang pag-protect sa bakuna, especially katong mga A2 o A3. Importante ito sila, mga senior citizen, especially nga nagkinahanglan silang protection because ang ilang immune system lower na. So, the only way to protect ourselves is through immunization. Especially katong wala pa naka-receive sa primary series. Ang ipasabot o primary series katong mga nagpabakuna first dose as well as ang second dose. Okay, so 1 dose of booster kailangan sa mga atong mga ka-people if they are already fully vaccinated, especially adult and 18 years old and above. So 3 months na ang gikinahanglan na sa atoa before we can accept or the booster dose.
either Astra, Moderna, Pfizer, and Sinovac. And 2 months after the single dose of Janssen. So katong mga tawo nga nakadawat sa Janssen nga bakuna, after 2 months pwede na silang makahatagan og booster dose. Pero katong uban like Astra, Moderna, Pfizer, and Sinovac, ang gikinahanglan is 3 months from the second dose. Okay? Now, unsa may kinahanglan nato karon aron mahibaw-an nato kung unsa nang Omicron, because the Omicron variant is the new variant karon nga naka-cause og rapid increase of cases not only here sa atong Cebu but as well as throughout the Philippines as well as other country. So unsa man ni siyang COVID-19 Omicron variant. So kaning COVID-19 Omicron variant is a mutated ni siya nga COVID-19 virus. When you say mutated, it is because with the increasing number of infection sa usa ka lugar, there is a tendency nga mo-mutate ang virus. And this Omicron variant, dito ni siya nag-start sa South Africa last November 2021. So dito nagsugod ang Omicron variant sa South Africa. Initial studies associated with the Omicron variant shows that it has an increasing transmissibility. Sa ato pa, dali ra kaayong makatakod ang Omicron variant. Unlike other variants sa COVID-19, ang difference sa Omicron dali na kaitang matakdan. Pero the severity sa Omicron variant is lesser as compared to other variants like the Delta variant. And it also evades the immune protection. So as I've said, giunsa ni siya pag-develop ang variant once ang usa ka lugar daghan kayong infection sa area, there is a possibility na mo-mutate ni siya nga infection. And this infection may cause a new variant. So, mauna siya cause of another variant to develop. So, kung dili ta mag-protect sa atong kaugalingon, dili ta mag-protect sa usa ka lugar, there is a possibility nga mudaghan ang virus, and then may possibility nga mo-cause of mutation. So that would be another variant na sad kung dili nato maprotektahan ang atong kaugalingon. Okay. So it has more opportunity na siya kung wala tay protection. So as I said, nga kinahanglan nga unsay mando sa atong gobyerno, kung unsaon nato pagprotektar ang atong kaugalingon, ato gyud na siyang tumanon. Does Omicron variant cause different symptoms? Unsa may mga simptomas sa Omicron variant? Ang mga simptomas sa Omicron variant pareho ra na sa other variants sa COVID-19. Maka-experience ta og flu-like symptoms like body malaise, pangapoy sa atong lawas, hilanat, or sometimes magtakig ta or chills, then ubo, sipon, or sore throat. Maura gihapon ni siya nga simptomas nga atong makakuha if ever matakdan ta sa Omicron variant. So the same rin ni siya sa mga other variants sa COVID-19. The symptoms are just the same. So what ta kay balo if nabatay Omicron variant, but the statistics shows karong panahona diri sa Cebu City and Cebu Province nag-increase na sad ang atong COVID-19. It might be the old variant, katong Delta ba, or the new variant or Omicron. Okay, so our COVID-19 vaccine effective ba against this COVID-19 new variant na Omicron? Ang bakuna nga atong nadawat karon since last year, Astra, Sinovac, Moderna, Pfizer are still effective for this new variant. The COVID-19 vaccines are still effective, especially for severe or critical forms of illness caused by
Omicron variant. Bisag matakda na ta, nagkasakit ta, ni grabe ang atong simptomas, ma-hospitalize ta, ang vaccine nga imong nadawat, especially katong primary series, first and second dose, can still protect you or lessen the severity sa imong pag-hospitalize because of this COVID-19. And it can also prevent death if ever ma-hospital ta or tungod kay ni severe ang atong COVID-19 infection. So, kinahanglan ra gyapon nga ang bakuna nga atong nadawat karon baka protect ra gyapon na sa atong new variant, which is the Omicron variant. So, dili ta magpili kung unsay bakuna nga atong madawat as long as mabakunahan ta. So, siguro daghan naman kay nagpabakuna karon. I hope nga wala na sila nagpabakuna kay naka-realize sila nga di na sila kasulod sa mall, di na sila kakaon sa mga restaurant, or di na sila kasakay, o di na sila kalakaw sa other probinsya. So, hinaot unta nga dili na maoy rason nga ano tang nagpabakuna. Nagpabakuna ta tungod kay atong protektahan ang atong kaugalingon sa sakit nga COVID-19. Dili lang kay nagpabakuna ta para makakaon ta sa mall o makasulod ta sa mall. Sayop kayo na nga health-seeking behavior nga ang pagpabakuna tungod lang kay makalakaw ta sa laing lugar. Ang pagpabakuna usa na ka proteksyon sa atong lawas para dili ta magkasakit sa COVID-19 or any vaccination gikan sa pagkabata nato. Gibakunahan ta tungod kay naglikay ta sa mga nagkalain-laing sakit. Okay, let's have a short break. Sobra jud sir, 100% kada kung tabang sa People's Coop na ko sir. Una sir, sa among negosyo, diha ko nakakuha og nakautang og dako nga akong additional capital sa among negosyo. Ikaduha, na ako ko'y educational nga na akong giabil akong mga anak duha. Ang ikatulo, pinakakuan dyan ako, sir, grabe dyan nga. Maayo nga gihatag sa People's Coop na ko is katong may People's Coop card. Nga tulo dyan ako ka anak, sunod-sunod. Nga wala ko'y kahadlok nga akong pa-admit sa Mindiro tungod lang sa na ako'y People's Coop card. Kung wala pa nagpa-member, ayaw dyan mo pagdugay, grabe dyan makatabang ang may People's Coop. Daghan pa sila o mga benefits nga angay na itong ma-avail. Kung member in good standing lang ka, sobra-sobra dyan ang imong kaayuhan nga madawat sa People's Coop. Okay, saan na ito pagprotektar ang atong kaugalingon as well as ang atong pamilya? So, as I've said, ang importante yun sa atong kaugalingon is ang pagpabakuna. So, we have to continue protecting our family through vaccination or immunization. And then, dili lang na kinahanglan mo practice gyapon ta sa atong gitawag og mga minimum health standard protocol, which is paggamit og face mask, physical distancing, paghugas sa atong kamot, and the ventilation. Kinahanglan ventilated ang atong lugar. Ang atong panimalay kinahanglan nga well ventilated, especially kay dili na kinahanglan nato ang atong balay sirado because ang atong gikinahanglan ang air nga mugawas mosulod, dili kay magsigira og tuyok-tuyok ang hangin or ang air within the room nga closed or not ventilated. Okay, now ang akong sunod nga i-share karong hapuna is about the booster shot. So, importante ni siyang booster shot. Ang uban, dili na magpa-booster shot tungod kay humana daw sila og primary series. Pero unsa man ka-importante ang booster? Ang booster shot, ihatag na siya sa usa ka individual para mo continue og protect nato ang atong primary series nga antibody. Kay once dugayan na ta og pabakuna,
ang atong protection musugod na og decrease. So mauna nga tagaan na punta og booster dose para ma-sustain ang atong protection, especially with regards to COVID-19. So muna, importante ang booster shot to a person to restore the protection that has possibly waned sometimes after several months or weeks. So, importante. So, karon ang daghan na kay mga vaccination site nga naghatag na og booster shot. Ang uban second dose, ang uban booster shot. As well as katong atong mga children nag-edad og 12 to 17 years old makakuha na sad og first and primary as well as the second dose sa vaccine. Okay. So, naapoy gitawag og third dose. Aside sa booster, naatay gitawag og third dose. So, first dose, second dose, og third dose, usa ta mo booster. So, unsa man lang ang third dose? Ang third dose, ihatag lang na siya sa usa ka individual nga ang iyang immune system mubo kayo or compromise. Na siya pre-existing nga illness nga ang iyang immune system nagkamubo. So, kinahanglan siya og third dose in order to sustain the protection of COVID-19. So, ang third dose, dili ni siya booster dose. Ang third dose is only given to those mga individual nga ang iyang immune system na compromise na. Dili na ka-protect sa iyaha. Muna nga, hatagan siya og third dose. Ang third dose, ang mo-determine ana ang atong doktor sa vaccination post, whether ang iyang pag-adto booster ba or third dose. Kung ang doktor maingon nga third dose pa nimo ma'am tungod kay ang imong immune system bubo na kaayo or nagka-decline ang imong immune system, mauna nga tagaan ka og third dose. So after the third dose, after 3 months, then mauna na ang imong booster shot. Okay. Now, who are eligible for COVID-19 booster shots? So katon tanang nga nabakunahan og first or primary series, meaning the first and the second dose, maoto siya kinahanglan nga mudawat og booster shots. Okay. Importante ang booster shot, as I've said, because our immune system will be waning down. So, mauna nga gi-require ang booster shots. Although, sa atong gobyerno, sa atong mga work areas, ang primary series ra ang gi-required. Pero, as much as possible, kinahanglan na yun ta nga mo kuha sa atong booster shot para naatay igong protection, especially karon mga panahon na daghang mga mutation, possible variants nga mutungha na sad nga dili na niya ta maprotektahan. So as I've said, ang atong bakuna, COVID-19 vaccine, Astra, Pfizer, Sinovac are still effective of the different variants nga mo mabag-o or umaabot nga variant, we are still protected. That would not lead us to a severe illness or even hospitalization. Kay kading Omicron virus karon, we can still work or isolate at home. Dili kay kinahanglan tang magpa-hospital tungod kay naatay flu-like symptoms. Kung naatay flu-like symptoms, ang importante lang yun is magpa-isolate sa atong kaugalingon, sa atong balay. As long as ang atong balay qualified sa pagpa-isolate. Okay, kung dili qualified sa pagpa-isolate sa ato, then maunang time nga moadto gyud ta og mga isolation facility para dili matakdan ang atong ubang membro sa pamilya. So, kung ang usa ka individual ganahang magpa-booster, moadto siya sa vaccination site, unsa may kinahanglan niyang dad-on para mabakunahan siya og booster shot. So, ang imong dad-on is of course ang imong ID, a valid ID,
as well as ang imong vaccination card. Kay ang vaccination card maotoy mo determine kung nahumana ba ka og second dose or first dose ra ba ang imong hatagan. Kay kung first dose ra, dili ka mahatagan og booster shot, kung dili ang ihatag nimo is second dose. So importante gyud nga dad-on nato ang atong vaccination card para mo determine if qualified ba ka to receive the booster shot. Okay. So pag abot nato sa vaccination site, kung ikaw na bakunahan og Sinovac, pwede kang makadawat og Pfizer as booster nimo or AstraZeneca or Moderna. Okay, kung ang imong primary first dose Sinovac, second dose Sinovac, pwede ka mag-booster og Sinovac, muna gitawag og homologous, or pwede na ka mupili og Pfizer, Astra, og Moderna. Okay. Kung ang imong first dose AstraZeneca, pwede kang magpabakuna og Astra as a homologous booster shot or Pfizer or Moderna. Pero dili ka pwede hatagan og Sinovac. Kung ang imong first dose Pfizer og second dose Pfizer, pwede kang hatagan og booster nga Pfizer, pero dili ka pwede hatagan og Sinovac. Ang pwede ra nimo Astra or Moderna. So kana. So ang Astra o Pfizer, pwede kang mahatagan og Astra o Pfizer ra. Pero kung Sinovac ang imong first dose, pwede kang mahatagan og Astra, Pfizer o Moderna. Kung ang imong first dose Astra o Pfizer, dili ka pwedeng hatagan og Sinovac. Okay? So mao ang mga bakuna nga pwede nimong makuha kung magpa-booster shot ka. So importante karon, as I've said, ang booster shot tungod kay para mo sustain ang atong protection sa COVID-19 infection. Wala pa ta kay balo og pila na pud kabuwan mahatagan na pud tag another booster shot. Kay atong i-sustain ang atong protection just like sa mga ordinary vaccine, diba? Ang flu vaccine. So importante may gud unta nga every year mabakunahan ta og flu vaccine. Kay ang flu vaccine, ang protection na ana is good for 1 year. So the following year, wa ta kay balo laing flu variant na nakuha or muabot, kinahanglan nga magpabakuna na sadta og another flu vaccine. Okay, so mauna, ang flu vaccine is a yearly vaccination to prevent us of any influenza illness. Ang COVID-19 is another vaccine to prevent us of COVID-19 illness. Mauna, importante. Ang uban dili magpabakuna og COVID kay adto ra sila sa flu. So dili na siya pwede kay ang flu vaccine, ang bakuna sa flu, dili na siya makaprotect og COVID-19 kay lahi man nga virus na siya ang flu. Ang COVID lahi pud nga virus. So importante gyud na kung magpabakuna ta, specific to unsang sakita ang atong bakunahan. Okay? So let us pause for a reminder. Cebu's city transport system is evolving faster today, evolving into something new. Modernized public transportation. Digital payment is gaining grounds, linking our daily lives with ease and convenience by Cebu People's Multi-Purpose Cooperative. In this time, when the entire country is affected by the pandemic, we from Cebu People's Co-op facilitated a stable and efficient way to transport our fellow Cebuanos from their point of origin to their destination within the metropolitan of Cebu.
We link our passengers with seamless payment, providing complete solution to passengers and our other merchants. We continue to develop value-added services as to loyalty schemes, fare payment system, pickup and drop-off areas. Our People's Jeep, an MC3 car, is ready for the forefront of innovation, making it a part of every Cebuano's daily lifestyle and the most convenient ride of a lifetime. Cebu People's Jeep, preparing the Filipino future of mass transport innovation. Ang Department of Health nag-issue na sad og bag-ong department circular reminding us if ever na ay possible Omicron variant community transmission. Just like sa pagsugod sa COVID-19 virus, di ba naatay mga palisiya nga gipamando sa gobyerno para to protect ourselves as well as our workplace. So kaning mga reminders karon nga bag-o nga issued by the Department of Health is for our mga workplaces sa atong gipangtrabahuan, dili lang sa private as well as government agencies. Number one is ang option for work from home. So nabalik na sa ning work from home, especially kung daghan na kayong kaso sa inyong lugar, daghan na kayong kaso sa inyong opisina. So naa na say possibility nga mubalik na sa ning work from home arrangement as much as possible para to protect our family. Dili lang kay you are protecting yourself sa imong workplace, pero to protect our family. Kay kung walay work from home, mo adto ta sa atong trabahuan, daghang kaso sa atong opisina, sa atong area nga gitrabahuan, pag uli nato may possibility nga matakdan ang atong pamilya. So it is better na there is already an option to work from home if there is an increased transmission of COVID-19 virus. Then ang ikaduha nga department circular is to ensure 100% primary series and booster vaccination. So, as I've said, ang primary series, first and second, ug ang booster among employees. So, mauna nga, gi-require na sad sa ubang mga ahensya sa gobyerno nga magpa-booster para to further protect us from this COVID-19. Especially katong mga A2, A3 population. Okay. Number 3 of this department circular, strictly enforce the health protocol among employees and client as well as ang atong mga visitors sa atong mga opisina. To wear mask all the time except during eating, and then physical distancing, then hand washing, as well as physical distancing para ma-protected ka sa virus, as well as adequate ventilation sa atong opisina. So, mas maayo pa nga dili mag-aircon, open our door para ang hangin sa gawas makasulod sa atong area, and then well ventilated ta. Then number 4 is to review our existing protocol. Kung unsay protocol nga naa sa inyong opisina, atong i-review kung pwede pa ba nato nga mausab or pwede pa ba natong i-continue in order to protect the employees. Importante gyapon na ato na siyang i-review para additional protocol might be added para to protect us from this infection. Then, active surveillance. So, for example, ang atong mga empleyado na anay ubosip-on, of course, magpa-consulta yun ta through teleconsultation because pagkakaroon
ang atong face-to-face consultation might be limited again because of the fear of transmission kung mangadto ta sa mga hospital or clinic. Okay. So, kung naa na tayo ubo, naa na tayo sipon, naa tayo hilanat, ang importante yun unta is magpa-swab ta. RT-PCR test because maura man yun ni ang test nga to confirm kung naa ba tayo COVID-19. Okay. And then, may possibility na nga ang atong antigen testing can be done to prove nga naatay COVID-19. Kay pagkakaroon, it is only the RT-PCR ang make the assurance nga we are infected with COVID-19. So mauna nga kung naatay ubo, sipon, hilanat, kinahanglan nga magpa-swab ta. Especially kung severe there is an increasing in severity sa imong simptomas, then mao ni guna magpa-swab ta. As well as magpa-isolate na ta sa atong kaugalingon. Dili na ta mo ipon sa atong pamilya, especially kung ang usa ka kwarto kamong tanan maglahi na gyud ta. Ato nang pahibaon ang atong gitawag og BHERT, ang Barangay Health Emergency Rescue Team para mahatagan ta og isolation, para mahatagan ta or ma-advisean ta nga adto na lang ta sa atong isolation facility, adto ta mo likay para ang atong member sa family dili matakdan. Importante yun na. So dili nato na mura og itago nga naa kay ubo, naa kay sipon because that is only for our own good. Kay kung atong itago nga naa kay ubo, naa kay sipon, dili din ta magpakonsulta or dili ta mo take og mga self-medication like fever, moinom tag paracetamol, kung cough, moinom tag para ubo, then at least maprotektahan ang atong kaugalingon. Take tag vitamins kung pwede. Not necessarily nga muadto dayon punta sa hospital kay tungod kay natay simptomas. Kay these flu-like symptoms, if fully vaccinated yun ka, naka-booster na ka, dili na necessary nga muadto tag hospital. As long as matagaan ka og saktong tambal para maayo ang imong sakit. Dili na nato padayunon tong atong gipangbuhat sa una nga muadto tag hospital dayon kay di na ta kaginhawa. Magdala na tag oxygen. Okay? So dili man gyud sakto nga mopalit tag oxygen daan sa balay para in kaso nga maglisod na ta og ginhawa. Dili na siya sakto nga pamaagi to protect ourselves. Kung lisod na ta og ginhawa, mao na time nga moadto ta sa hospital. Pero kung wala tay dili maglisod ang atong pagginhawa, naara tay ubo, naara tay sipon, naara tay hilanat, pwede ra gud ta og home isolation. As well as you will be treated properly sa atong mga healthcare professional. So mauna nga magpadayon lang gihapon ta sa atong teleconsultation if ever naatay mga simptomas, flu-like symptoms para matagaan ta og saktong tambal in order to prevent the severity of your present condition. So Cebu City as well as Cebu Province, COVID-19 cases is increasing every day. Sugod atong January 1, nagkasugod na og taas ang atong kaso diri sa Cebu City as well as Lapu-Lapu and Mandawi. But in other province sa Central Visayas, nagka-decrease na sad sila. So kita na sad ang magmatngon pag-ayo kung unsay atong pamaagi aron nga maprotektahan ang atong kaugalingon. Okay? So mga ka-people, the Doctor is In has brought you another informative episode about health and wellness. Hinaot unta nga magpadayon ta sa pagmatngon sa atong panglawas, mahilayo sa nagkalain-laing sakit, ilabi na nga nagpadayon ang atong pandemya. Let us all be mindful of ourselves. Always practice the minimum health standard protocol every day. Kung nakabangon na ta, ang Cebu sa nagkalain-laing kalamidad, ipadayon ang pagbangon nato, especially sa nagkalain-laing sakit.
Keep in mind always that good health is the most valuable thing in order to set you a better future. Cebu People's multipurpose cooperative programs and services are also one of the channels that support the lives and secure the health of our members. So this is Dr. Chris Samson, Pitsin your mga Kasibuano.